Grabe si bossing, alagang-alaga talaga oh. Umulan na naman mga bossing, talaga naman oh. Pero eto mga bossing, eto share ko sa inyo, tignan nyo. Eto na siya, tignan natin kung kanyang system normal. Grabe. Ibang klase, pinong-pino ang ano nito, andar. At syempre, lalo na ngayon oh, 750 to 775 RPM. Yan, walang mga voltage drop, walang mga idle drop. Siguro meron, pero konting-konti lang. Kaya lang yung mass airflow niya, maganda sana makuha natin kahit 0.80 to 0.90 man lang. Oh. Pero okay na to. Mass airflow sensor, ang reading niya is 1.10 volts to 1.14 volts. Ganda niya, no? Hindi pa siya yung masyadong mataas ang reading niya. Isipin nyo, anong taon na to ha. Pero alaga naman talaga to. And throttle position sensor, naset natin sa 0.50. Usually sa mga ECCS, pag nag-set tayo ng 0.50, medyo may ano yan eh, abnormality konti sa performance niya. Pero ito, 0.50. Pinong-pino mga bossing, and kanyang ignition timing ay 6 to 8 degrees. O yun, tama. Naglalaro siya 6 to 8 degrees to 10 degrees. Okay na to. Kasi real time naman na siya oh. Oh. Walang delay. Yung tingnan nyo naman gaano kapino yung under niyan mga bossing oh. So ay ito may-ari oh. Ayan naman, shy type wala. Ayun oh, ayan si Boss Ferdinand oh. At kita nyo naman alagang-alaga niya, at kita nyo linis. Stock wiring mga bossing ha. Oh. Stock wiring. Ang ganda sa ano, pinupunasan niya talaga oh. Pag nakita nyo sa personal, mas ma-amaze kayo eh. Ayan oh. Ayan, kita natin. Ito lang ang hindi ano, nilagyan niya ng suporta. Pero stock wiring, walang nagalaw. Tapos sa loob naman, ang nagalaw lang, lagay lang sila ng keyless entry. So yun nga lang, yung sa alarm. Yun lang naman nadagdag dyan. And yun naman sa likod, inayos ko lang dahil nirekta na nila, wala na yung socket lang naman, siguro naglulus, rinekta na lang nila, pinagdugtong na lang nila. Voltage supply ng fuel pump. And then eto, inangat ko to mga bossing, buong buo pa, kahit sa ilalim, sa loob nito, buong buo pa yung wiring niya. Grabe sa mga ECCS kalimitan wala na to eh. Yung pagka nag-on yung mga rod fan, meron pa rin siyang idle up konti oh. Unlike sa ibang ECCS na nahawakan ko, nagda-drop talaga konti pagka on yung mga rod fan. And pag nag-headlight, eto halogen pa ang ilaw nito mga bossing, pero pag nag-headlight tayo, tignan nga natin kung may drop siya. Nainggit ako bigla, walang drop. 750 RPM to 775 RPM. Naka-on ang headlight na halogen, original halogen kasi ang bulb niyan, hindi pa siya naka-LED. Naka-on na rin ang rod fan niya, yung dalawa, nag-automatic na, pero nasa 750 RPM pa naglalaro doon. Grabe no? Halos walang drop. Ay kalimitan pagka sa mga ECCS, pagka halogen pa yung mga bulb ng headlight, ang lakas ng drop talaga ng voltahe niyan, kaya nag-idle drop din yung pag-on ng rod fan. Pero ito pinong-pino pa rin, okay na okay pa rin, at malinis pa ang loob. Mga binulat-lat ko lang yan, kaya gumanyan ng loob niya, pero ayos na ayos. Ayun, stable na stable ang RPM mga bossing. And pag nag-aircon ito, talagang nandun lang siya, sakto lang talaga siya, 950 RPM. Ayan saktong-sakto, naka-open ng ilaw, 950 RPM. Ayan, patayin natin. Grabe. And ang ano dito, pag ni-rev natin, ganda pa rin ng response niya. Walang idle drop pag ni-rev. Ayan, and pinalitan ko lang yung ECU ni bossing. Yung isang ECU niya medyo may idle drop, at buti na lang meron siyang ECU na na-order. At ayos, fresh yung nakuha niyang ECU. So ayan mga bossing, parang ang sarap mag-tip ng ganito katahimik. Ganda ng performance na engine. Ito, titipid na to. Ang reklamo ni boss dito dati ay malakas sa gasolina. So yun nga, nakita natin, kahit anong gawin natin na tono dyan, kung ang
kanyang mga fuel injectors ay pang Maxima 3.0 yun or yung SR20 maroon ng kulay, talagang medyo malakas sa gasolina yan at laging kakarbon yung mga spark plug. And yun nga ang tinanong ko si Bossing, follower natin siya, subscriber natin sa YouTube, o siya lang ang nagdi-DIY nito. Kada bubuksan niya yung mga spark plug na babaklasin, lagi niyang nililinis dahil nga nagkakarbon, kulay itim daw ang sunog. At nung chinek din namin, kulay itim talaga. So nakita ko kagad yung problema niya. Ngayon binalik natin sa original na, buti na lang meron pala tayong dito, malapit na nagpa-parts out dito, si Boss Memem, dito lang malapit sa kanila sa Malasin, Nueva Ecija, San Jose. Ayan, at nagpagawa din yun sa atin. Eksakto naman nagpa-parts out pala siya. So may mga dinala siya dito ng fuel injectors, and then tinest lang natin yung resistance. May nakuha tayong 3, saktong-sakto sa kailangan ni Bossing na 3. Yung pa ang isa, yung kanyang hose dun sa may gas tank, yung sa fuel supply and return hoses, may leaking na. Kaya pinalitan na rin natin. Siyempre, malaking cost yun ng malakas sa gasolina. Hindi natin napapansin may mga leaking na pala. So ayan po mga bossing, Nav Customs po. Dilipat naman po ako sa Talavera, Nueva Ecija after nito.